Hello, what's up? This is Ray Manguera and ito ang SJ Cam C400. So, last year, if I'm not mistaken, feature natin ng SJ Cam Z300, the previous version. Now, ito yung upgraded version and this time, nafi-flip na yung screen at mas malaki na rin yung screen compared to sa C300. So, marami ang nagustuhan yung C300 na yun and I hope this time, magustuhan din natin itong C400. Of course, for now, unbox muna natin yung mga kasama sa box and after nito, itetest natin real life. Sakto, merong outing kami ng mga barkada and pwede ko siyang itest doon. Real life use, solid. Okay? But anyway, expectations, wireless grip link. I believe meron nitong Android and iPhone pero double check ko pa rin yan. Deep freeze resistant long lasting battery, 4K ultra clear resolution, 45-degree horizon, stability enhancement, yes, 6-axis gyroscope, stabilization, and starry night vision. Okay. Curious ako dyan. Of course, supported niya both 2.4 GHz and 5 GHz na Wi-Fi connection. Ang pinaka-purpose po dito actually is para may connect sa ating smartphone dun sa app. Okay, yun yung pinaka-purpose niyan. Hindi para makapag-internet dito sa action camera na ito. Okay? What else? Ito, kasama sa box, yan po, supposedly, pero mamaya makikita natin yan in person and double check ko lang muna. Photo resolution supposedly is up to 16 megapixel, 1250 mAh yung battery capacity po nung itong maliit. Pero kapag kasama po ito, plus 3,000. So basically, this has 4,250 mAh both combined. Base rito. Actually, yun din yung na-check ko sa kanilang website. Tapos meron din siyang waterproof rating. Pero syempre, yung waterproof rating na yan is dahil dito meron siyang kasamang waterproof case. Of course, hindi po actually ito ang waterproof. The case. Okay? Mabuti na yung clear. And supported niya up to 512GB na storage. And connection port, Type-C. Alright. Now, check na natin. Ito na nga. Meron tayong mga literatures. Itong mismong unit na handheld. Double check natin pero check muna natin yung mga accessories na kasama sa mismong box. Ayun, napunit pa nga. Ayun. Dito pa lang actually sulit ka na okay? So, just in case lang pala bago tayo tumuloy, baka sabihin nyo, pinatagal ko pa yung price. The price tag po nito is nag-start po siya sa 6,000 pesos. Unit lang po. Itong, I believe yung camera lang mismo. Ito, itong maliit na to. But if kasama to, itong bundle na to, kasama yung buong itong lahat ng tong accessories na to, aakyat siya from 9,000 to 11,000. Actually, depende. Kasi nakita ko sa Shopee, mas mura. Hanggang 8,000 lang yata ang pinaka price tag niya sa Shopee. But sa Lazada, at the time of this video recording, pakita ko na sa inyo actual. Ito yung sa Shopee, 6,799. Camera lang po, ito lang siya. Wala po yung handheld na itong mahaba. Pagkasama na yung mahaba, aakyat siya na 8,799. But the good thing about this, bakit mas magandang bilhin nyo to is kasama na rito ang extra battery nga na 3,000 mAh. Pag ito lang, yung camera lang mismo, ito lang is 1,200 mAh lang. So, 1,200 plus 3,000 magiging 4,250 mAh na siya. So, di ba? Worth it. Maliban sa handheld na siya, magiging handheld na, extra screen na mas malaki, and mas malaki pa makukuha nyo na battery. And base sa nakita ko sa kanilang website, pero syempre, i-confirm natin yan sa actual use, kaya hanggang 7 hours tuloy-tuloy na video recording, 4K recording. I hope totoo ngayon. And kung totoong 7 hours, actually kahit nga 6 hours lang, lagay lang nila 6 hours sobrang haba na po nun. Nasa kulang-kulang maghapon na yun na footage. Dito, ilalagay natin dito. Yes. But anyway, yun po ang price tag niya. This price is sa Shopee. Ngayon, sa Lazada naman, sa Lazada, mas mataas, 9,000 yung itong package na to. So, mas mahal ng 1,000 sa Lazada. Ngayon, kung sa website naman, if you want to purchase this sa website, magiging price is $249. I don't know kung magkano yan sa peso, but we can check. That's 14,000 kung sa website naman. So, I guess it's best kung kasi mukhang sa Shopee ang pinakamura. 8,000 plus kasama na ang handheld na battery. Na malinaw na yung pricing, kayo na ang humusga kung sulit ba ang mga kasama sa box. Okay, ito pa lang yun. Waterproof case, yan, importante ito. Pag lumangoy-langoy sa outing, sakto. Okay, siyempre may kasama na dito ang pang-mount. Alright, pag binuksan natin, supposedly ganito ang itsura niya. Higpit Okay, so this is the waterproof case. I'm sure magagamit ito kasi mahilig kaming maglalalangoy. And then we have here, I think this is motorcycle mount, if I'm not mistaken. Yeah, pwede ring helmet mount, pero kailangan sigurado rito ng ginagamit na pang lock. But anyway, I'm sure kasama na yan dito. Checkin natin yan. And another mount. But this one is hindi siya covered talaga. So,
Dalawa, choice. Siguro ito para mabisong matatanggal, may lilipat mo pabalik dito. If not, eto, mas malalak siya at mas safe to, I think. Buong body frame ang ilalak niya rito. Nice. So, kasama rin to. At mga pandikit, pang mount din of course. 3M pandikit, adhesive. Pampuna sa lens. Thank you, may ganito. Oh, another pang mount din. And same na pang mount, but this one is clip. Ito yung pwede yata sa damit or kung saan nyo man gustong i-clip. Pwede. Mostly ay naisip ko dito para sa damit or sa bag. Sa backpack, no? At least may ganito. Mga pang mount accessories din. Hindi ko alam ang tawag dito. Sabi na lang sa comment section. Pero ang tawag ko dito pang mount accessories. USB Type-C to Type-A na charging cable. I hope pang data cable dito kasi medyo may konting kakapalan din. More mounting accessories, stickers, and of course, yung mismong device or unit. Okay. Ito na nga siya. So basically, ito po ang kasama sa box. Okay? And of course, ito po ang specs niya just in case para alam natin yung expectations natin once na ginamit natin ito. Yan ang specs po niya. Full specs po yan. Ito ang kasama sa box. Alright. Now, bago tayo dumiretso sa mismong test, meron po siya mga accessories. These are sold separately. Okay, malinaw lang. So, these ones and these two, and this. Yan po, okay? These are sold separately, hindi po kasama dun sa box. Yun lang po ang kasama sa price na pinakita ko sa inyo both sa Shopee and Lazada, okay? Now, this, which hindi ko pa nakikita actually, first time ko rin makikita. Ito yung pouch. Okay, good? Yeah, okay. So, parang magiging ganito siya. Tama ba? Or ganito. Okay. Nice. Pouch. Para mas protected nga naman siya. I like this. Magagamit ko to. And we have another accessories then. Again, sold separately. Expansion adapter. Okay. So, ito yung tsura niya. Okay. So, pag ito, kung gusto mo na mas mahaba, I guess, sasaksak dito. Okay. Meron siyang pasukan doon ng mount eh. So, ito yun, no? Okay, hold both buckles. Okay, dalawa para. Pipindutin ito mamaya pag tinanggal natin. Okay, that's how you attach and detach the camera dito sa mismong handheld niya. Pipindutin itong dalawa magkabila ang gilid. This sabay and then saka mo hilahin. Kasi nakalock. Alright, now, I'm curious, pwede sigurong gamitin pag ganito. Okay, I'm sure ganito nga siya kasi tanggal natin itong mga sticker muna ha. Andito yung buta. So para pag chinarge mo nga naman, nakalawit yung Type-C. Okay, good. Ganda implementation to actually. Good. Very good sila. Nice dito. Nice. So, gagamitin mo lang naman to kapag imamount mo siya gamit itong accessory na to. Pero if not, tingin ko ang mas gagamitin ko is yung pinaka quarter inch niya na slot. Itong gagamitin ko kasi ito yung nakalagay sa aking motor. So, mas magagamit ko yung pag ganito kaysa nakaganito. But if you want this, ang gagamitin mo kasi ito, well, available po siya, itong accessory na to. Tawag dito ay expansion adapter. And then we have this tripod, multi-purpose tripod. Again, sold separately po ito. Yun, okay naman. Mukhang quality, mabigat. So it means gawa sa bakal talaga to, which is a good sign. Pwede ba itong mag-extend? I think ganito lang talaga siya. So magiging ganito siya. I knew it. Mas mapapakinabangan ko yung quarter inch na slot na to. So, magiging ganito siya kung gusto mo siya i-tripod. Okay, pero I think as it is, pwede na siyang tumayo eh. I don't think magagamit ko ito na madalas itong tripod na to. But if you prefer na may tripod, of course, mas magiging mahaba na siya. Okay, oo nga naman. Yeah, actually nakikita ko yung benefits na mas mahabang tripod. Of course, mas makakapag ka. Okay? I like this. It's available, but I still prefer yung handheld lang and yung diretso sa bulsa na size. This one, perfect to para sa pocket size lang. But again, sold separately, this is available. Then we have the magnetic lanyard. This one, gusto ko talaga to na magkaroon. Kasama dapat talaga to kasi sa outing na yon is magbubuhat ako and hindi ko afford na may hawak. Magbubuhat ako and then hawak ko din tong camera na to. Ngayon, ito ang magiging susi sa tagumpay. What I mean is, ito ang ilalagay ko sa loob ng aking damit. And see that? Yun, ang lakas ng magnet. Malakas yung magnet. Solid effort. Mag-effort ka rito. So that means safe dito ang camera. Ito yata magiging ano dyan. Gagamitin ko. If this is the one, gagamitin ko yung kasama sa box probably na ito. This one. Best scenario dito. Yun. Ito nga. So, ilalak dito para make sure na hindi siya malaglag. Ilalak dito sa taas. And saka gagamitin dito. Let's see. Yun. No? Pwede. Ito ngayon ilalagay ko sa damit ko. Ito, susutin ko to sa loob ng damit ko para nakatago.
And then, once na nasa loob na ng damit, idikit ko lang anytime. So, kapag naglalakad ako, nandun na kami, nag-outing kami, or may activities ako na hindi ko pwedeng hawak ang camera ko kasi mas kailangan kong gamitin sa activity na yon, ikakabit ko lang to sa damit ko, okay? So, mas solid. Hindi ko prefer kasi yung nakaklip sa damit, like yung isang accessory, like this. Kasi ito, hihilahin ito ang damit ko pababa, especially sa leeg. So, ang pangit niya na awkward. And I'm sure mas magiging mauga pag ito. Siguro best ito sa kung meron kang backpack, sa backpack mo siya isaksak, iipit doon. Yung sa may strap ng backpack or sa sombrero siguro. So, pero I can see na magagamit ko rin to at some point maybe, depende sa sitwasyon, but mas nakikita ko sarili ko na mas gagamitin ko ito nasa loob ng damit, and then ito, ididikit ko lang pag kailangan ko ng hands-free na video recording. Good job, meron dito. Again, this is sold separately and available lang ito sa mga link na iwan ko dyan sa floating na to, or iwan ko sa video description. But anyway, finally, meron din silang SJCam SanDisk from SanDisk. Okay, 64GB available, and available din po actually, supported naman ng unit na to, itong unit na to up to 512GB. So for now, 64GB muna. Okay? And test na natin and gamitin natin sa actual. Okay? Jump na tayo doon. So, ayun. I've been using this SJCam SJ400 for 2 weeks na yata mahigit. Yes, ganoon na rin katagal. And makikita nyo naman sa mga footage na ipapakita ko sa inyo, I have been using this sa mga rides ko, mga pupuntahan ko, long rides, even short rides, and sa mga camping din. Okay? So, verdict na to, diretso na tayo, isa-isahin ko yung mga features na natest ko sa kanya so far. And ito yung masasabi ko sa kanya. Okay? Una, build and design. I think this is one of the best na try ko kasi I've been using you know na gumagamit ako ng Insta360. I'm not sure kung aware kayo. Insta360 and GoPro. Okay, so this, kaso nga lang, the problem with this is ang hirap i-recommend sa mga, alam niyo na, mga budget users ng mga tropa natin, because this costs 35k, 30 to 35k. Same goes with this, 30 to 35k. Brand new ha. Ngayon, kung makakahanap kayo ng second hand, good. But, this SJCam Z400, nag-i-start po ang price niya sa 6,000 pesos. So, 30k, 6,000 pesos. This is like 20% lang ng total price na mga yon. And of course, you can't really compare this in terms of overall quality, syempre. Pero the implementation, yung ginawa nila na like this, na merong detanggal na ganito, plus the other accessories na kasama, like ito, nagamit rin to. This is the waterproof, kasama na to lahat sa box. Ito, tontuwa rito yung tropa ko. Kasi this one is ikakabit mo siya sa dibdib mo. And ang function niya is para magmumukhang first person. Pwede kang maglakad. Makikita nyo sa video yun. Nantitrip ako, parang GTA ka nga. So pwede, isusuot mo lang ito at kwintas. Then dito mo ikakabit itong little camera na to dito. I like this. Saksak lang yan. Saksak dito. Yun. When it clicks, pwede na siya. And saksak. And then, kabit dito. This one, supposedly nasa loob ng damit mo, kaya hindi kita. Makikita lang itong camera sa labas. Very nice implementation. Diba, doon palang panalo na. Walang ganon si Insta360 at si GoPro. Of course, yun lang yung mga possible na angulo na pwedeng daig niya or advantage niya versus those na binanggit ko. Pero in terms of quality, syempre malayo din yung difference. 30k versus 6k, big difference. But for those na beginners lang, gusto lang muna mag-try ng budget na action camera with this features, multiple features, pwedeng hands-free, pwedeng may extender, yes, and the good thing about this extender pa is extends the battery life while recording up to 6 to 7 hours. Yes, tested ko na rin na siya. Nagamit ko. Actually, yun yung problem ko nga pala sa aking GoPro. Okay? This one can record during dashcam. Ito, ginamit ko siya as a dashcam sa motorcycle, sa motor ko. So, ang problem ko rito, while this produce better images, of course, pero the battery life, tigta 30 minutes per battery. Okay? 4K at 30 fps ang gamit ko rito. Sometimes 4K at 60, tuloy-tuloy, around 30 to 40, at best 40 minutes. So, kaso nga lang, isa pang problem ko, dahil motorcycle, mainit. Kapag taghalin tapat mo to ginamit, this GoPro, nagahang. Okay? Nag-freeze. Mga footage mo hindi mo mapapakinabangan most of the time. This kapag ginamit to as dashcam. Dashcam pa lang po ito. May iba pa tayo. Kung hindi nyo siya gagamitin as dashcam, meron din tayong footage para doon. But this one, wala sa battery life. So, I got 4 batteries. 3 plus yung isang nandito sa loob na naka-insert. And ang kaya lang nito is, it gives me about 2 hours na continuous recording as dashcam. Note,
While this, kapag dito sinaksak ko, ito yung nilagay ko, makita niyo sa video, ito yung ginamit ko. Yes, nakarating ako at nakabalik para mga 30 to 40% ang nagamit ko na charge. Long ride yun. From here sa Laguna to Cavite, and liblib pa po yung pinuntahan ko. This one, very reliable. Okay. That's for the dashcam. And in terms of usability naman ng mga footage and mga kuha niya, actually very usable. Actually, makikita niyo dyan. Okay naman, although may mga shake siya na kapag may lubak and so on and so forth. Pero 90% of the shots very usable and kitang-kita yung mga plate number. This the SJCam Z400, solid po. Pagdating sa, pwede po siyang gamitin dashcam, okay? So, dual purpose. Dashcam, pang-vlogging, pwede, both, okay? Kailangan nyo nga lang ng kagaya ng ginagamit ko na mount, okay? That mount actually is for my Insta360 and sakto naman, meron din siyang ganong slot para magamit ko direct. Hindi ko na kailangan bumili ng extra mount para lang magamit. As is, magagamit siya direct. And pag hindi na gagamitin, madali lang siya, ikutin mo lang, bulsa, so on, tapos na, job's done. And in case naman nagagamitin nyo siya sa gabi, ito naman ang quality ng mga footage niya. Yes, actually, okay naman, basta naiilawan, nakukuha na ng headlight, nakikita naman kahit paano. Pero basically, better to, mas okay siya gamitin sa araw. Pero again, visibility, good enough lang. Okay, sa gabi. Pero sa araw, okay na okay. Okay? And then, lipat naman tayo. For personal use, if in case na gamitin mo naman siya sa for vlogging. Okay, what if for vlogging? Ito naman. Now, for vlogging, very usable naman siya. Again, hindi siya pwede i-compare sa 30,000 to 6,000. Masyadong unfair naman sa unit na to, okay? Pero, again, kung beginner ka, this will do. Meron naman siyang 2K60 in case na gusto mo ng high frame rates na shots, pero mas maganda yung stabilization niya, napansin ko lang sa 4K at 30 FPS. So if you use that, mas less shaky, although not really flagship yung stabilization, but kita mo naman meron talaga siyang stabilization. Not bad, hindi na rin masama, diba? So yeah, as you can see, I have tested both the 2K60 and the 4K. Ito po yung mga samples nila. Kaya safe pala talaga sila sa Baguio doon. Kasi mayroong ganito. Ano yun? Parang sandbar? Pero ba to? No? Kaya hanggang doon yung island trek. Tingnan mo dito. Diba? Binabangga na doon. Kakahol, pag di ka nila kilala. Oh, sarap, gulay. Kumakain na sana ako ng gulay. Kahit mag-minimay mo. Kakape ko lang sa itaas na rin. Ako bilis dapat kumukutita. Ito ng gulay. Sama lang sama, hindi ko naman gusto. Piling ko mayaman na ako, ang pera ko mamiso. Malam? Hindi. Okay, now this is the 2K 60 FPS. Hindi siya, I think, kasing stable, may konting shaky, actually medyo slightly shakiness, pero overall stable pa rin naman siya. Basically may stabilization, pero okay na rin to. This is again the 2K 60 FPS. Okay na to for gusto nyo na talagang maraming frame rates, mas smooth frame rates, especially when panning. Kamusta yung panning sa 60 FPS nya, 2K 60 FPS, and kamusta rin yung microphone. So yun, so testing natin. Walking again. Alin na mas stable itong 2K 60 o 4K 30 FPS. You know, let's go. Presyo di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw
di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Kotman, Yetek na malinaw, review na malaman, di puro yabang. Kotman, oo, solid ang galawan. Smartphone reviews para sa taong bayan. Tech Simplified. May camera test, battery at display, gaming performance, sasabihin ng diretsahan. Hey, walang bias, walang arte, tapat kung magbigay. Kotman ang sagot, pag tech ang usapan ay tunay. Tech Simplified. Kotman, yeah, tech na malinaw, review na malaman, di puro yabang. Kotman, oo, solid ang galawan. Smartphone reviews para sa taong bayan. Tech Simplified. Eto kung mapapansin nyo dun sa video, surprisingly, ang ganda po ng microphone quality nito. Yes, ang linaw po actually. Nagulat din ako. I was expecting na muffled or medyo parang nasa ilalim ng or nasa loob ng banga na ang shots. But turns out, ang ganda po ng kanyang microphone quality, especially kapag kasi neto po siya as yun dito sa dibdib na kagaya ng isang footage yan. Pag dito ko siya sinesetup, rinig lahat ng sinasabi ko. So this is best for those na gusto mag-vlog, yung first person perspective na kuha. Nakalagay dito, using this, ito syempre itatago mo sa loob ng damit mo. Yan. And then, saksak mo lang to. That's it. That's easy. Hindi mo rin po problemahin na malalaglag kasi since napakakunat din naman po ng magnet niya, napakatibay. Okay, siguro wag mo na lang masyadong bargas masyado like mahampas mo or something. At that time, siguro malalaglag na talaga. Pero kung naglalakad lang naman kayo or tumatakbo, very reliable na po actually yung magnet niya dito sa dibdib. Yes. Solid. And of course, best settings na pipiliin nyo in case na magaganito kayo is either 2K30 or 4K30. Don't use the 2K60 kasi sa 2K60 medyo mas sensitive yung stabilization niya. The 2K30 and the 4K30 yun yung best. Mas okay para sa akin. Para sa akin na at least na-observe ko, mas okay para sa akin yung 2K30 and 4K30. Pero siguro best scenario yung 2K30 na lang para mas tipid ng konti pa sa battery. If you use lower resolution, mas makunat po yung battery nito. So that's it. Okay na okay po. Again, very good po yung microphone nito. Solid for vlogging. Lalo pag dito lang kayo sa likod niyan. Kung gusto nyo, ito lang, handled lang. I-handle nyo lang. Actually, ang ganda ng sagap ng microphone nito. So, that is why hindi nyo na need na external microphone dito. Which leads me to its issue na hindi po nito supported ang external microphone. No, sorry, hindi nyo may pipilit. So, okay siya, gamitin kung malapit sa iyo yung camera, pero yung mga cases na kailangan mong ilagay yung camera sa malayo sa iyo para makuhanan yung scene like selfie video shots na vlog, yun ang mahirap dahil hindi nga supported ang external mic. But if malapit ka lang naman or nakakabit dito sa dibdib mo, microphone is actually very good. Ang ganda ng sagap niya and maganda rin yung quality overall. Downside nga lang talaga is hindi niya supported ang external mic. But you don't need it. Again, kung lagi namang malapit sa iyo yung camera and maganda naman po ang sagap ng mic. So sa mic, actually, bibigyan ko ito ng 8 out of 10. Good. 8 out of 10 sa mic. Now, sa ibang features naman niya, like sa OTG mode, yan, papakita ko sa inyo, may footage ako para dyan. So, pag i-connect nga po pala siya sa PC, kailangan tanggalin po siya. Usually, hindi siya gumagana. Pag sinaksak nyo siya dito, direct sa kanyang itong handle niya na mahaba, is charging lang. So, kailangan tanggalin mo siya. Siyempre, ipipress natin itong dalawang gilid. And then, tanggalin natin to. Then, saka mo lang siya pwedeng isaksak sa PC. Now, pag sinaksak nyo po siya sa PC, it would be best na gamitin nyo yung samang cable or if you have a high-speed cable, even better. So, saksak muna natin saglit. And then, turn on nyo po yung mismong SJ cam. Turn on. Okay. Now, pagka-turn on, pwede nyo na po siyang isaksak. Now, pag sinaksak nyo po ito, ipipresent, papipiliin niya kayo kung anong mode ang pwede nyong piliin, which
Okay, pagka-open na, sasaksak nyo lang. Yeah. Hintay kayo ng konti and then may papipiliin kayo. See that? Okay. USB storage, yun ay kung gusto nyo i-transfer yung laman ng micro SD card to your PC. Okay? USB storage. And then, the other one is webcam. Yes, pwede nyo po siyang gamitin for webcam. Kung gusto nyo mag live stream or something, or video call, yeah, pwede nyo po siya. That's an option. Pwede po siya. Okay. Pag webcam, i-click nyo lang itong webcam. So, supposedly, mag-detect na siya. And sa PC mo, you just open, what do you call this? Open a camera app or probably, let's try OBS. Kung gagana siya sa OBS. Click nyo lang itong plus, ito sa baba, itong plus button, then video capture device. Yun. And, yun. See that? Yun na po siya. Nakatutok sa akin. And yes, here comes the webcam. So, pwede po siyang gamitin as webcam. Okay na ba? Okay. Now, pag gusto naman natin siyang ilipat or gusto nyo naman mag-transfer ng file, close ko lang to saglit. Now, pag transfer ng file, hugutin nyo lang ulit saglit. Yun. And then, slot ulit, pasok ulit. Magta-turn on siya. Then, ito naman, USB storage. Yan. Pag kinlik nyo po yan sa PC, and then from here, click nyo lang tong folder na to or sa this PC, yung File Explorer. And then from here, wait, set up lang saglit. Click nyo lang tong this PC and it should be here, USB drive. Ito po yung micro SD card storage nyo. So, dito po lahat ng laman. Kung magta-transfer kayo ng mga videos na kuha rito sa SJ400, andito po lahat ma-access nyo through here. Okay? So, two purpose. Ang pangatlo, which is yung kanina, is just charging. If hindi nyo napansin, pakita ko na lang din sa inyo saglit. I-check ko muna tong storage. And then, again, let's do it again. One more time. One more time. There we go. And that's it. Only charging. Ito naman, kung gusto niya mag-charge lang siya. Okay? So, mag-charge lang talaga siya. Papasok lang dito yung, as you can see, naka-green na siya. See that? Yes, naka-green na. That means it's charging. So, yun. Pwede nyo yung gamitin kung gusto nyo, pero if charging lang, shutdown nyo na lang siguro or something. Okay? It should just charge the device. Yun lang yung mga pwedeng gawin. Yun yung mga pwedeng gawin dito sa kanyang unit na to. Okay? The SJ400 can be used as a webcam or yung card storage mismo for transfer and then for charging. So, yun. Verdict para sa akin, again, sa price tag niya, okay, kung ikukumpara nyo ito sa GoPro and Insta360, of course, malayo. That's 30,000 versus 6,000 pesos. Kung kukumpletuhin nyo lahat ng accessories naman, plus yung mga pinakita ko sa unboxing, aabot naman siya ng around 10 to 11,000 pesos. Okay? Yun ay kung gusto nyo lang ng ganung kompleto. Pero again, piliin nyo lang yung talagang gagamitin nyo. And kung ang gagamitin nyo lang itong magnetic at yung underwater lang importante sa inyo, mas makakamura kayo, di ba? So yun. Again, hindi siya pwedeng kabitan ng external mic. Period. So yun yung dalawang caveats na napansin ko. In terms of quality naman ng video niya, nasa usable naman tayo. So siguro kung bibigyan ko siya ng rating, 1 to 10, ibabangga ko lang sa price tag niya. Again, ibabangga ko lang sa price tag niya. Pwede na siguro ang 8 out of 10. Sa price tag niya, kasi 6,000 meron ka ng ganito, up to 10,000. Still, malayo pa rin yung 10,000 versus 30,000. Kapag kompleto mo yung Insta360 kasama yung mga accessories niya, abot pa yata ng 35 to 36,000. Ang laki ng gap. So, ibabangga ko lang to sa price niya, yung quality overall, pwede na sa 8 out of 10. Pwede na, pasok na to. Pero ikaw, boss, anong sa tingin mo? Ang kinaganda ngayon, good news sa bibili ng SJCam C400 na to is, meron po silang local warehouse dito sa Pilipinas. So, kapag in-order nyo to within 2 to 3 days, darating na agad sa inyo to. Okay, yes, meron na po silang official local warehouse dito sa Pilipinas. So, hindi na kayo kailangan maghintay pa ng 1 week to 2 weeks. Pagka-order nyo, usually 2 to 3 days darating. Kasi ito dumating sa akin after 2 days yata, 3 days, something like that. So, yun. And for me, personally, since marami naman ako dito for vlogging ng mga gagamitin, I prefer na mas gamitin ito actually as dashcam sa motorcycle ko. Okay. Mas bakunat. Yung battery niya aabot kung saan ako pupunta, maglo-long ride ako, aabot yung battery, hindi ko agad malulobat ito. And actually maganda yung thermal niya. Unlike sa GoPro na nag-hang, nagka-crash dahil sa overheating sa maghapon, this one,
So far, sa ginagamit ko, hindi ko pa naman nagagamit ng matagal na matagal, but 2 weeks, within 2 weeks na gamit ko siya, is never po siya nag-crash, never nag-hang. At hindi ko rin ramdaman na nag-overheat siya masyado. So, ang ganda rin ng ginamit nila dito na, I guess, software or, I don't know, chipset. Okay na okay din. Again, this is the SJCam C400. Yun. Hopefully, nakatulong ito sa paghahanap nyo ng murang action camera na maraming purpose, maraming magagamit, or maraming gamit. This one, para sa akin okay to. I wanna keep this. Yun nga, panglagay ko nga sa dashcam. Probably kung makikita nyo ako sa daan, possible na ito ang gamit ko as dashcam sa motorsiklo ko. Okay to. Again, this is Rain Manguera. Kung nagustuhan nyo yung ganitong style lang ng pag-test at pag-review ng mga gadgets, I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. Again, this is Rain Manguera. I'll talk to you again soon.